Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Archestin T. Cabrera mula sa Grade 7 St. Agnes. Ang kukwento ko natin na yan ay pinagmatang ang kamatis ni Pelas. 7 araw na trabaho. Kwento ni Alberta Angeles at ginuwit ni Renato Ramos. Sawa na si Peles sa araw-araw na pagliliwaliw at magapang paglilibot kahit walang makain. Kaya naisip niya magpatulo ng pawis at gamitin naman ang lakas at bisig. Napadaan siya sa bukid ni Hugong Langgam at umanga siya sa ganda ng tanim ng halaman. Ang ganda ng mga tanim mo! Bati niya kay Hugo. Ano ba ang inyong sekreto? Wala akong sekreto, sabi ni Hugo. Kundi sipag-tiyaga at kunting banat ng buto. Ganun lang? Tanong ni Peles. At nangingi siya ng mga buto ng kamatis para masubukan naman ang mag-alaman at bilang bagong buhay. Linggo noon at kahit na linggo, di nagbulakbol ang bagong hardinero. Linggo noon at kahit linggo, pagbubungkat at pagtatanim ang inisikaso. At sa gabing yon, di makatulog si Peles sa pagbibilang ng tumutubong kamatis. Lunes, maaga pa'y bumangon na siya at mabilis na dinalo ang kamitisan niya. Pero anong lungkot, sa lupang malambot, walay na isang sumukling na sunod. Halos maiyak siyang nagsumbong kay Hugo, pero tumawa si Hugo at ang sabi, "Huwag kang apurado, talagang ang magtanim ng kamatis ay di biro. Kunting dilig pa ay tiyak na tanim mo ay tutubo." Martes, matapos magdilig si Peles, maghapon siya nagbantay sa tanim ng kamatis. Sa gabi, nagsindi pa ng maraming kandila para daw hindi madakot sa dilim ang mga punla. Miyerkules, matapos magbudbod ng pataba, inimbita ni Peles ang kabarkadang mga palaka at kahit umuulan, paghapon silang umawit para daw sumigla ang punlang kamatis. Huwebes, matapos magpunot ng tumuhong damon, nagdala si Peles ng maraming libro at maghapon siya nagpasa ng kwento at tula para daw hindi malungkot ang mga punla. Biyernes, matapos magdilig at magdamo si Peles, maghapon ali siyang tumula, sumayaw, umawit, naglagay pa siya ng kumot ng pantabing para daw hindi mainit ang kanyang tanim. Sabado, laking tuwa ni Peles na makitang tumubo ang mga kamatis niya. Ilang araw pang lumipas, mga kamatis ni Peles ay lumaki at namulaklak. "Pare, ang lulusog ng kamatis mo!" ang bati kay Peles nang dumalaw na si Hugo. "Oo nga," sabi ni Peles ng balot ng kumot. "Pero ang sakit at ubo naman ang aking inaabot. Sa umpisa lang yun, pare," sabi ni Hugo at naiwan si Peles na naubo. Pero masayang inagad ng titig ang lumalaking mga bunga ng kamatis. Dito na po magtatapos ang ating kwento na ang pamagat ay ang kamatis ni Peles, kwento ni Alberta Angeles, guhit ni Renato Ramos. At hanggang sa muli, paalam!